natin mula verse 5 hanggang verse number 8. First Peter, Second Peter pala. Second Peter. Second Peter chapter 1, verse 5 to 8. Okay, ready? Read. And besides this, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge, and to knowledge temperance, and to temperance patience, and to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. For if these things be in you and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. So makita po natin dyan yung word na knowledge of our Lord Jesus Christ. So kalaman sa ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay manalangin. Now, Heavenly Father, we thank you so much for the reading of your words. May you all bless us this morning. At ikarin po ninyo ang bawat isa sa amin, O Diyos, na kami po iyong turuan sa umagang ito. Patawad po sa mga pagkukulang, mga pagkamali po namin, nagawa namin sa aming isipan. Napatira po namin who are on their way, going to this place. Guide them. They can come and join the services this morning. Lahat na ito aking didalangin. Pinapasalamatan sa matamis sa palan ni Kristo Jesus, aming Diyos kabaligtas. Amen. Okay, maraming salamat sa inyo mga kapatid. Let's be seated. So ito po yung pang-apat na lesson, advancement in knowledge. Bakit mahalaga po ang knowledge? Okay? Ang knowledge po ay mahalaga. Kaya sabi nga nila, knowledge is what? Power. Sa mga iba naman, sabi nila, knowledge is money. Pag meron kang alam, may pera ka. Kung hindi ka maalam magtrabaho, yan ang problema natin. Problema ng tao yan. Halimbawa, simpleng bagay, hindi ka marunong maglagari. O paano ka makapagano? Hindi marunong mag-building, hindi marunong mag-vulcanize, hindi marunong sabagay, sa mga kabataan ngayon, ano? Roting? Rot, ikaw ba'y nauutosan sa bahay? Galing Ang bihira. Ayos pala yan. Nauutosan. Okay. So ito po yan, ano? Balikan po natin yung kwento ng banal na kasulatan. Ang sabi po dyan, verse number 8, if these things be in you, ito mga bagay na ito yung na-elaborate kaninang binasa natin, and abound, ibig sabihin, nasa iyo na, nag-abound pa. Ano ibig sabihin ng abound? Sumagana. Anong magkakaroon ka? Pag sumagana ito, that they make you shall neither be barren nor unfruitful. Kaya ito po yung maganda. Pag ang knowledge pala ay nasa atin at tapos abound, abay, hindi tayo yung unfruitful. Ibig sabihin, tayo po ay magbubunga. So mahalaga yung nagbubunga ang isang anak ng Diyos. So mahalaga po yung bunga. Ang hirap po, palimbawa lang yung mangga, dito, kumakain kayo ng mangga natin. Kung walang bunga yan, maaasar tayo. Kasi ang laki-laking puno, walang bunga. So mahalaga yung may bunga. Okay, bakit? Ito po yan, Basahin ko lang yung lesson natin. Thus, for in our study of the covenant, we have traced the patterns of the believer's life. So makita natin yung pattern ng buhay ng mananampalataya. Ano bang pattern ng buhay ng mananampalataya? From the point of conviction. Ibig sabihin, nagsimula nung siya po ay, ang tawag doon? Tumanggap sa Panginoon. Conviction yon. Nangusap yung banal na Espiritu sa kanya at siya po ay lumago. So yung po yung tinatawag na from the point of conviction, the moment you accept the Lord Jesus Christ. Yun po yung sinabi ng banal na kasulatan. Ang sumunod niya, nung tayo po ay tumanggap na, yung Kristiyano tumanggap na sa Panginoon, ang kasunod po niyan, followed by conversion. So conviction, nangusap ang banal na Espiritu, conversion, yun na po yung starting point ng new life, pagbabago ng buhay. Okay? Kasi nandoon na yung pagtanggap sa Panginoon. Ibig sabihin nito, conversion, totoong tinanggap ng tao ang Panginoon. Okay? Yan po yan. Conviction po, conversion na po yan.
Para bang halimbawa, paano ba tayo magko-convert? Yung kuryente natin, 220, i-convert mo sa 110. Hindi po pwede yung 220 na appliance mo, isasaksak mo, sasabog yan. Okay? Halimbawa, yung mga gamit ng mga Western countries, 110 po ang gamit nila. Kailangan natin ng converter. Kino-convert po yan from 110 to 220 para magagamit natin. Okay? So, ibig sabihin ng conversion, binago. So, tayo po, dati po tayong hindi mananampalataya. Pagtanggap natin sa Panginoon, we are converted. To where? To our Lord Jesus Christ. Okay? Yun po ang conversion. So, mahaba yung usapin sa conversion. Dati tayo ay anak ng Diablo, tinanggap mo ang Panginoon, nagiging anak ka na ng Diyos. Dati ay palamura, ngayon hindi na. Dati hindi nagsisimba, ngayon nagsimba na. Dati hindi naglilingkod sa Diyos, ngayon tinanggap mo ng Panginoon, naglilingkod ka na sa Panginoon. That is called conversion. Okay? Then, followed by baptism and church membership. Pagkatapos ng tao ay tumanggap na sa Panginoon, ang kasunod niyan, bautismuhan. Okay? Baptism. Babautismuhan siya. Pag nabautismuhan siya, automatically, yung tao na yun, siya po ay nagiging kaanib ng church. Okay. Another one na usapin is all about assurance of salvation. Pag sinabing assurance of salvation, katiyakan ng kaligtasan. Pagkatapos niyan, sigurado na yung tao, doon papasok yung walking in Christian love. Yun na yan, maglilingkod ka na sa Panginoon, nandoon na yung service, at nandoon na yung iyong pag-ibig sa Panginoon, pag-ibig sa church, pag-ibig sa mga kapwa mananampalataya. So at this point, the member is well settled in the church. Nandiyan na, settled in the church. What is next? Advancement in knowledge by the aid of the Holy Spirit is next. Yun po yan. Advancement na. Through the aid of the Holy Spirit, ibig sabihin, nais mo nang lumago, nais mo nang malaman, kasi hindi po yan overnight na yung salita ng Diyos ay lalago kaagad. Ang pananampalataya, ang mga doktrina, nilaman ng salita ng Diyos, it is not a fly-by-night affair. Hindi ibig sabihin ngayon, gising mo bukas, mature ka na sa pananampalataya mo. No, hindi po yan. Okay? So, anong meron dito? Una, ang ating lesson is advancement of knowledge. So, una, number one, the necessity of advancement. Yung tinatawag na kahalagahan kung bakit tayo matuto, lumago, magkaroon ng kalaman ng salita ng Diyos. Parang ito, mayroong halimbawa dito, when a person joins the military, there is a good period of conditioning needed by which the person becomes qualified to serve. Likewise, a believer in the Lord's army needs to undergo some personal development in order to solve or to strive for the advancement of the church. And the church is made up of individuals. Kaya halimbawa lang, yung tao, siya po'y papasok sa military, merong tinatawag na conditioning. Ano kinukondisyon? Unang-una, physical conditioning. Nandyan yung nagja-jogging yung tao, nag-exercise yung tao, bodily, kinakailangan fit siya na magiging sundalo. Next to that is mental. Okay, mental. At saka emotional. Sa sundalo kasi hindi naman na-involve yung spiritual doon eh. Pero sa mananampalataya, mga kapatid, hindi lang physical ang kinukondisyon natin dito, hindi lang emotional ang kinukondisyon natin dito, hindi lang yung tinatawag na relationship ang kinukondisyon natin, but especially, kinukondisyon natin yung kaluluwa natin, ating espiritu, na yan ay magiging settle down
Ibig sabihin, nandyan ka na, dito na sa church. Okay? Spiritually, you are settled. Para ba yung tawag doon, boyfriend at girlfriend. Nagliligawan. Tama ba ako, Danica? Nagliligawan. Pagkatapos yan, ano sunod? Danica? Ano sunod? May relasyon na kayo, tama? Ano sunod? Mag-settle down. Ibig sabihin, hindi lang ligaw-ligaw lang. So, settle down. So, paplantsahin nyo na. Okay? Gawin nyo ng legal ang inyong relasyon. Pambira. Ibig sabihin, Danica, illegal yung relasyon nyo, ha? Ibig sabihin, baka sabihin, Danica, illegal yung relasyon. Hindi, ibig sabihin noon, paplantsahin mo na. Okay? Ayusin. Gusto mo na magbuo ng tinatawag na konkretong relasyon. Okay? At yan ay, ang tawag niyan ay binding contract, legal contract. So ngayon, ang kontrata ninyo, pagka kayo ay may boyfriend, girlfriend, ang tawag noon, verbal contract lang. Okay? Na meron kayong relasyon. Verbal lang. Usap-usap lang kayo. Okay? Nagkakasundo lang kayo sa tinginan, nagkakasundo lang kayo sa salita. Pero pagdating ho na kayo ay mag-settle down, ang tawag noon, binding na yon. Okay? Ito po yan, mga buded. The moment ng isang mananampalataya ay mag-settle down na sa church, ang binding contract niya dyan, yung kanyang water baptism. Automatically, siya po or tayo po ay nagiging membro ng church. Settled ka na dyan. Okay? Kaya hindi maganda yung Kristiyano parang tipaklong. Ang tipaklong? Ha? Para yung simbahan ay add to cart. Parang hindi pa ako nakasimba dyan. Nagsimba nga ako dyan, di ba? Parang hindi pa ako nakapag-prayer meeting dyan. Nakapunta nga prayer meeting. Hindi po ganoon. Ang simbahan na hindi ganoon. Okay? Para ba yung maraming mga, hindi naman ako against doon sa mga Kristiyano na maraming mga titulo. I'm not against that. Even mga pastors, hindi ako doon. Kaso lang, pag hindi pinaghirapan, ibang binibili lang. Okay? Binibili. Bayaran mo lang, hindi maganda yon. Okay? Kasi ang titulo ay hindi binibili. Yan po ay earned. Sa politics, pwedeng ibibilhin yung titulo. Halimbawa, magkagawad ka, tawag doon, kapitan, magkonsehal, magmayor. Po pwede yon. Pag may pera, alam nyo na. Kasi malaya naman yung Pilipinas, although merong law. Kaso lang, hindi mawala sa Pilipino yung tinatawag na vote buying. Bibilhin. Napakaraming form yan. Okay? So, ito po yan, mga brad. Kaya po dito, bilang mga membro tayo, settled yung ating kaisipan. Ito na po yung church ko. Okay? Tandaan niyo po dito, pagka kayo po ay may pamilya, yun na po yung nanay mo, yun na po yung tatay mo, yun na po yung pamilya mo. Okay? Halimbawa, gamitin ko na si Danica. Okay, Salis ang apelido mo, di ba, Danica? Hindi ka ba nahirapan doon sa apelido mo? Hindi. Kasi minsan pagka Amerikano kausap mo, Amerikana, hindi ka Salis. Sales. Danica Sales. Ayos yun, ano? Para ba yung taga Montalban, ang pangalan niya ay, nakalimutan yung pangalan niya, pero yung apelido niya ay, pag Pilipino is, ang tawag sa kanya is Talyer. Okay, Talyer. Sipin mo? Talyer. Pero pag Amerikano, Taller. Ayos siya. Magkakaiba. Okay? So ito mga kapatid, buksan natin yung ating mga verses sa Bible. 1 Peter chapter 3 verse 15. Danica, pakibasa. 3:15. 2 Peter 3:18. Wrote, pakibasa mo wrote. 3:18, ha? Okay, Danica, ikaw muna. 1 Peter 3:15.
Pag walang alam, paano ka makasagot kung may magtanong sa iyo? Di ba? So, kinakailangan you are knowledgeable. Because the moment you are not knowledgeable, you cannot answer. So, hindi ka makapagtanong. Hindi ka makasagot. Kaya dito nakalagay dyan, but sanctify the Lord God where? In your hearts. Ano sunod? And be ready. Always. Para kang Boy Scout dapat. Laging handa. Be ready always. To give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. Kaya dapat mga kapatid, tayo po ay laging handa kasi napakahirap kung may magtanong sa iyo. Magtanong sa iyo, kapatid, ano po ba ang prayer? Pwede ba ako turuan ng prayer? Pagka hindi ka marunong sa prayer, wala kang alam, kahit yung pahapyaw lang, yung tinatawag na practical lang, pagka wala talaga, zero po yan. Okay? Pag wala kang alam sa soul winning, pag tinanong ka paano mo soul winning, wala ka ring alam. Pag sinabi mong, kapatid, ano po bang ibig sabihin ng Bible? Wala ka ring alam, hindi mo maipaliwanag. Kaya kinakailangan ng isang Kristiyano, lumago siya, kaya ang tawag doon, advancement in knowledge, alam niya. Basic sa Kristiyano, yung marunong siya magturo ng salvation, assurance of salvation, prayer, about church, about Bible, about worship. Di ba? Kasi pag may nagtanong, bakit kako? Yung simbahan nyo walang tsa-tsa. Yung simbahan nyo ay walang zumba. Yung simbahan nyo ay walang tango. Bakit ang simbahan nyo ay walang lundagan? Walang rakrakan. Walang mga disco lights. Dapat alam mo, sagutin yan. Alam natin sagutin yan. Okay? Kaya yun po yan mga kapatid. Kailangan lumago tayo sa Panginoon. Routine pagbasa. Next. Second Peter 3:18. Meron dyan? Bakit hindi mo palaki doon? Ha? Hindi mo Dapat pala palitan natin ng malaking ganyang kalaki. Dapat nga mas malaki pa doon eh. Para kitang-kita. Okay. So nakalagay dyan, grow. Di ba? Grow in where? In grace. Alin pa? Grow in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Kaya dapat lumawak yung ating alam patungkol sa Panginoong Jesucristo. Kasi nga po, yung pag-aaral lang sa Panginoong Jesucristo, ang tawag niyan ay Christology, the study of Christ. Pag yan ay pinag-aralan niyan, sisimulan mo yan. Ganito, makinig maigi ha. Makinig maigi. Pag-aralan mo muna the prophecy concerning our Lord Jesus Christ. Okay, prophecy yon. Ibig sabihin, Old Testament time, may mga hula na patungkol sa Panginoon Jesucristo natin. Sunod na subject matter yan, the miraculous birth of our Lord Jesus Christ. Ng Panginoon natin, isinilang yan miraculously. Okay? Sunod yan, the childhood or the family of our Lord Jesus Christ. Pagkatapos yan, lumaki ng Panginoon natin, pag-aralan naman natin yung kanyang the humanity of our Lord Jesus Christ. Pero doon natin makita that our Lord Jesus Christ is not a mere human being. Sa Tagalog yan, hindi lang siya tao lamang, kundi ang Panginoon natin nagkatawang tao. Okay? Hanggat ano pa? Sa Christology. Yun, the ministry of our Lord Jesus Christ. Ano ba yung ginagawa niya? Pagkatapos noon, ibang subject matter naman, the miracles of our Lord Jesus Christ. Yung mga milagrong ginawa niya. Ano pa? Yung tinatawag na the death of our Lord Jesus Christ. The death, yung kamatayan niya. Then, pag-aaralan din natin sa buhay ng Panginoon Jesucristo, the deity, yung kadyusan ng ating Panginoon Jesucristo. So, napakalawak po.
Okay, napakalawak. The deity of our Lord Jesus Christ. Pagkatapos, ano pa? The resurrection. Pagkabuhay muli ng Panginoon Kristo. Okay? Then another subject matter sa buhay ng Panginoon Kristo, not only the resurrection, the ascension. Yon. Okay? Kaya napakahaba pag sinabing grow in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Okay? Next. Pangalawa. Striving. So yung una ay necessity for the advancement. Ibig sabihin, bakit mahalaga? Pangalawa naman, striving for the advancement. Pag sinabi po natin strive, anong ibig sabihin ng strive? To make a strenuous effort. To labor hard or earnestly. Ibig sabihin noon, kung sa atin pa mga estudyante, yung nagsusunog ng kilay. Okay? Wala nang nagsusunog ng kilay ngayon sa Sara, no? Kasi naka-fluorescent na lahat eh. Nung araw, anong nagsusunog ng kilay? Kasama nga doon, pati yung ang ilong eh. Puno ng ano eh. Anong tawag doon? Usok, di ba? Kami nung araw, nag-aaral. Siguro, elementary ako, ganun eh. Yung muron tawag namin, yung ilaw ng malaki, ano? Yung bote na pinag-inuman ni Pader na, ano, na binukulapo, yun yung ginagawa namin. Lalagyan ni mama ng, ano, ng tawag doon, gas. Tapos ginagawa, ano, minsan yung gas, ikrodo eh. Pagka krodo, kasi nga, matagal man yun, ang usok naman noon. Kaya, yun po yan, ano? So, hindi na naranasan ng mga bata yung gano'n. Hanggat nagkaroon ng evolution ng ilaw, ang ginamit na ay Petromax. Pagkatapos ng Petromax ay, yun na yun. Nagsimula na yung mga incandescent lamp. Pagkatapos noon, sumikat na yung fluorescent lamp. Ngayon, mga LED na. Ngayon, solar, battery, mga gano'n. No? Yan. Dumami na, di ba? So, advancement, evolution. Ganon din sa pag-aaral, nag-evolve. Nung araw, ang mga tao, pagka nag-aral po kayo, may mga research po kayo, pupunta kayo sa library. Naranasan niyo, Sarah? Nagla-library ka? Library. Punta ka sa library. Hahanapin mo yung mga libro. Library ang kailangan mo. Pero ngayon, wala nang library. Bakit? I-google mo lang. Google. Di ba? Yung mga bata ngayon, pag na-research, hey, Siri. Yan. Si Siri na lang. Kaya yung nagtatalo kami ni Mrs. at saka ni Charles kahapon. Sabi ko, ang edukasyon ngayon, binibili. Gusto mo magiging summa cum laude? Binibili yan. Kaya sabi ko, ang edukasyon sa panahon natin, pera-pera. Sabi niya, hindi, may matalino pa rin. Hindi nila mag-gets yung point ko. Ang point ko, pagka ikaw ay matalino at online class kayo at nasa tabing bundok ka, mahina signal mo at wala kang magandang connectivity at wala kang magandang gadget, you cannot get it. Pero pag ikaw ay mayaman, hindi ka katalinuhan, meron ka ng laptop, meron ka pang computer, may magagara ka pang iPad, may magagara ka pang mga cellphone. Pag nagtanong yung teacher mo, itatype mo lang dito yung tinanong niya. Kaya nga, pag sumagot yung mga estudyante ngayon sa online, dictionary yung binabasa eh. Kasi nakikita ko, kaya sa anak ko yan eh. Charles, sabi ko, grabe naman yung mga estudyante, parang dictionary yung binabasa eh. Kasi nga, tinatype nila eh. Hangang-hanga din naman yung teacher. Kasi hindi naman niya nakita yung estudyante na personal. Kaya, yun po yung problema. Ang daming eskwelahan ngayon, online pa rin, ano? Pag may trabaho ka, online. Siguro, yun na yung sunod na henerasyon. Kaya ngayon nga, nagtatanong na ako eh. Nung araw, nung wala pa yung tinatawag ng Western medicine, wala pa yung mga tablita, wala pa yung mga injectable, wala pa yung mga inhaler, wala pa lahat.
Nabubuhay naman yung tao, di ba? Oh. At gumagaling. Pag kailangan lang ng nilagnat lang, magpakulo lang ng sampalok, dahon ng sampalok, dahon ng mangga, yung mga pito-pito nung araw, di ba? Pakuluan nila, gumagaling yung tao. Ngayon, gusto nilang burahin yung mga tablita, palitan ng injection. Di ba? Injectable. Kaso lang, meron silang advance ngayon. Grade 3 pa lang ako, nakita ko na. Sabi ko, gusto ko maging doktor. Kasi lahat ng sakit ay pwedeng pagalingin sa magitan ng liwanag. Diba ngayon? Nakikita na lahat sa MRI. Yun. Ngayon, meron na mga technology, light and heat. Yun na yung mga ginagamit sa mga airport, yung mga scanner. Na yung katawan mo i-scan, na hindi masisira yung kaloob-looban mo. Kundi re-referent. Sipin mo yan. Bilagnat ka, papasok ka lang doon sa scanner, no? Paglabas mo, para kang fresh, parang sinawiran lang, no? Oh. Sasabihin nyo, parang si pastor nag-hallucination na. O, di ba? But reality, kailan ba nangarap yung tao na yung bakal ay lulutang at yun ay totoo? O, di ba? Ang tao noon, naginip lang, na mamuhay sila sa ilalim ng dagat. Ngayon, totoo na. Ang tao noon, nangarap lang na yung bakal ay makalipad. Ngayon, totoo na. At biyasa na, sanay ng tao. Ngayon, gusto nilang palitan yung mga eroplano na yan. Ano na lang, yung backpack na lang, di ba? Burahin yung mga sakyan, mga flying cars, backpack mo na lang, di ba? Tapos, may pipindutin ka, lilipad na si Jan, di ba? Yan, ano yung palabas na yon? Yung merong palabas na gano'n MacGyver ba yun, yung araw? Oh. So, advancement yan, mga advancement. Lahat in terms of technology. But we are talking about knowledge. Noong araw, you go to the library, magre-research ka pa, punta ka sa bookstore. Ngayon, hindi na po. Diyan lang sa cellphone mo, everything is there. Okay? Everything is there. Noong araw, bibili ka pa sa National Bookstore, recipe, paano gumawa ng adobo. Bibilhin mo yan. Ngayon, hindi na. Punta ka lang sa university ni YouTube. Nandoon na yun. YouTube University. Pambihira, no? So now, the university is in in your hands. Okay? So, ang ibig sabihin pa nitong advancement, mga kapatid, ay, ano pa? To struggle for. Kaya dapat yung mga membro, nag-struggle din. Meron kayong gagawing, itawag doon, effort. Kita nyo sa bahay nyo, hindi po pwede nga naglilinag sa saing nanay ng lagi. Oh. Hindi pwede nga naglalaba, nanay lang. So dapat lahat sa pamilya functional. The same is true inside the church. Pag sa church, makita nyo, sabagay ako, itong taon na ito na yata, ngayon lang ba ako princess na gano'n? Nag Sunday school? Ngayon lang, So, mula January hanggang March, ngayon lang. Mga dalawa na, Mga dalawa, dalawang beses. So, isipin mo, from January to March, ngayon, pangalawa ko pa lang to na mag-Sunday school dito. Di ba? Kasi meron ng marurunong. Yang hirap niyan, yung pastor pa yung magwalis, mag-arrange ng upuan, pagkatapos mag-Sunday school, siya rin yung magpapiano, siya rin yung mag-song leader. Ano yun? Sige nga. Kukunin niya muna daw, punta siya sa piano. Mga kapatid, di po yung pitch, ha? So, God be the glory. Tapos tayo po ay ang bihirang buhay yan. Tapos siya din yung mag-preach. Lahat, kanya. Siya rin yung magpapakanta, congregational singing. At siya rin yung mag-opening prayer. Siya rin yung mag-special number. Siya na rin yung choir, pambihira, at saka conductor. Mangyari doon. Ano yan? One-man show? Di ba? Simbahan hindi one-man show. And church is the family. Everybody must participate. Everybody has a role within the church. Parang sa pamilya, may role lagi yan. Yung nanay, may role yan. Anong role ng nanay? Taga-kantsaw.
Di ba? Ano yan eh, marching order yan eh. Oh. And that's the reality of life. Hindi lang naman yan sa nangyari sa bahay ko. Nangyari rin sa bahay, lahat ng bahay nyo eh. Oh. Okay? Another one. Believers in the past were dedicated people, and if they have not striven for the advancement of the church, tayo din po ngayon mga kapatid, baka kako, wala tayong halimbawa to strive, to make an effort. Kasi yung mga Kristiyano noong araw, wala ho tayong panama kaysa kanila. Bakit? Tingnan natin yung halimbawa ng ating mga forefathers. Acts chapter 2. Yung halimbawa nila. Okay? Acts chapter 2. Ano sabi diyan? And they, so these are the forefathers, church forefathers, and they, sila po ang tinutukoy dyan, continuing daily. What do you mean by daily? Araw-araw. So, araw-araw po mga kapatid, ang sabi dyan, with one accord. Aba, Mon, ang biblical pala na sakyan, Honda. O kasi nakalagay doon, accord. Tama, di ba? Oh, one accord. Kaya Honda Accord. Okay? Ay, hindi ibig sabihin, mangarap tayo ng kotse, Honda Accord, kasi merong accord sa Bible. No. Ang ibig sabihin nito, nakalagay dyan, one accord. Nagkakaisa sila sa templo. Kaya yung mga mananampalataya nung araw, every day, nandoon sila sa bahay-sambahan. Tayo, Sabado, practice. Thursday, prayer meeting. Sunday, saka lang tayo ng bahan eh. So mahina yung ating papel na ginagampanan kaysa doon sa mga forefathers po natin kasi sila po ay araw-araw nagsasamba. Araw-araw na sa gawain ng Panginoon. Araw-araw po sila. Ibig ba sabihin nito, araw-araw yung pastor? No. Yung pagtuturo, hindi naman araw-araw. Sa Korea, ganun sila. Araw-araw yung prayer meeting po nila. Yung mga membro pupunta po doon as early as 4 o'clock in the morning at sila po ay nagpipray po doon. Nung ako po ay dumating 4 o'clock na umaga, may matanda ako doon nakita na 4 o'clock nandoon na. Sabi ko, uunahan ko si nanay. Bukas, sabi ko, kinakailangan darating ako 3:45. Nauna ko dumating ng simbahan, 3:45. Dumating yung nanay. Nakita niya, bukas yung simbahan. Sunod na araw, 3:00 nandoon na siya. Sabi ko, bukas, 3:45 ako. Tinanong ko, Nay, anong oras ka? Sabi niya, 3 o'clock in the morning. Sabi ko, bukas, pupunta ako ng 2:45. O, di ba? 2:45. Dating ko simbahan, 2:45. Mambihira. Sunod na araw, 2:00 siya nandoon. Sabi ko, wala, ayaw talaga mapatalo eh. O, sipin mo yan. Nandoon sila nagpe-pray. That is now their devotion. Na araw-araw, lagi silang may prayer meeting. Ang problema sa panahon natin, lalo sa mga Kristyanuhan natin, wow, para yung prayer meeting sa church, parang torture sa ibang mga kapatiran yan. Okay? Nandoon na, tinatanggap natin na malalayo sa trabaho. Nandoon na, natatraffic sila. Given na yan. Sa ibang simbahan, ginagawa, halimbawa lang, ibang ina-assign na lang. Okay? Merong simbahan na gano'n. Halimbawa, kayo ay galing ng Ortigas. Doon muna kayo magkikita sa Ortigas na yun. Sa isang kainan, doon kayo. Okay? So, habang natatraffic kayo, muna kayo doon. Sama-sama. By ayos yun, mag-snack muna kayo doon. Kung 5 kayo, nandoon kayo. At mag-online kayo habang kumakain. Ayos yun, maganda, Kaso lang, tinamad yung mga Kristiyano sa ganon, sa halip na nag-online, nagchichismisan na lang. Nawala din yung essence ng prayer meeting. Okay? Another one.
Striving for the advancement in, tama ba? Roman numeral number 3. The necessity, striving for advancement, then striving for the advancement in knowledge. Okay. Ito yun. 1 Timothy chapter 3, verse 15 to 17. Okay. Sarah, pakibasa. Yeah. Siguro ano to? 2 Timothy 3:15 siguro to. Generous. Check mo nga. 2 Timothy chapter 3, 15. Okay. Pakiulit mo ano, Sarah. I-correct mo na lang yung ano, yung ating lesson ha. Yung mga verses parang mali. Okay, sige. Okay, tingnan niyo mga igi mga kapatid ha. Striving for the advancement in knowledge. So mag-strive tayo. Ibig sabihin nito, we are going to make an effort in order for us to grow. Parang ako, di ba? Oh. Dapat kayo, lagi kayo nag-aaral. Tatanong kayo, Pastor, sa edad mo niya, nag-aaral ka pa? Yes. Kahapon, nagbasa ko ng libro about Middle Age, Renaissance. Okay? So yung mga tao na naalala ko na during, yung mga ibig sabihin, yung mga histories na pag-aralan ko about Western civilization. So yun ay nagre-recall yan sa utak ko. Ano yun, nare-recall. So nakita ko doon yung, iba't ibang personality. Mababasa mo doon sila ni Aristotle. Mababasa mo doon yung mga prominenting sila ni Bacon. Okay, no? Francis Bacon, mababasa mo doon. So, ibig sabihin, the more na kayo magbabasa, it is for you, advancement for you, that you know. Okay? May alam ka. At saka pag may alam ka, sabi ko sa inyo, nag-aaral ako. Bakit? Gusto ko, may mga yung people dito, pagdating ng araw, tayo ay mga degree holder. Dr. Danica. Wow, maayos na. Maganda, no? Pambihira. Dr. Princess. Pambihira. Dr. Engineer Raymond. Okay yun, di ba? Ganda pakinggan eh. Ricardo, Pintor. Dr. Pintor. Okay rin yan. Ricardo, ano? Pintor. Tapos, mapopromote ka, pastor. Pag ikaw ay binaba naman, janitor, at least door. Di ba? Okay, biro lang yun. So, ito po yan mga kapatid ha. Ang binasa po natin dyan, yung verse 14, but continue daw. Saan tayo magpatuloy? In the things which thou hast learned and has been assured of. Ito na po yan, yung ating natutunan. Kayong alam natin, ito nga Bible, di ba? Every time we read our Bible, it's always new. Kahit na sabihin natin, lagi natin binabasa yung Bible po natin, but yung salita ng Diyos, laging new po yan.
They are new every morning. Okay? Sabi nung isang kasama, yung isang matanda, Bible pastor, nabasa ko na yun eh. Paulit-ulit, nakakasawa. Nakita ko siya nagkape. Oo nga din, yung lagi kang higop ng kape, nakakasawa din eh. Sabi niya, ay, iba to. Oh, iba daw yun eh. Kasi nauuhaw ako. Sabi ko, may problema ka. Hindi ka nauuhaw sa salita ng Diyos. Sa kape na gustuhan mo, nalasahan mo. Yung salita ng Diyos, isa spiritual yan, pagkain yan eh. Oh, kaya dapat ganun mga kapatid ha. New every morning. Kaya pagdating sa verse number 17, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Gusto natin na tayo po ay tumibay, tumatag. Ang gamit na word dito ay perfect. Hindi man natin ma-perfect sa panahon natin, at least, knowledgeable tayo. Okay? Kasi sa pag-aaral, meron talagang outstanding. Merong tinatawag na outstanding student. The same, true sa church. Merong outstanding member. Oh. Hindi ibig sabihin outstanding member, yung lagi nakatayo sa labas. Okay? Outstanding. Talagang nagsisikap. Okay? Oh. Excellent, ika nga. Okay? So hanggang dyan lang tayo mapatid. Ano? So matotal, sa napag-aralan natin about Church Covenant, ang pinaka-main event, main topic natin dito, to summarize all, na tayo po, mga magkakapatid, mag-strive pa tayo. Okay? Mag-strive. Yung bang, huwag tayong magiging stagnant. Tuloy-tuloy. Hindi yung, ay, marunong ako soul winning, okay na yan. Ay, marunong na ako magbigay, okay na yan. Basta nagsisimba naman ako, no. Mag-strive ka na magiging endurable and enjoyable yung Christian life mo. Kasi pag wala ng pagsubok, eh mahirap yan. Okay? Kaya kailangan mag-strive ka to grow for more. Okay? Sige. Cards, pray tayo. Pasama sa School offering natin cards. Ay, tumalangin po ito, maraming salamat. Ako,